Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapaalala ang isang mahalagang katotohanan. Bago tayo tawagin ng Diyos sa isang misyon, minahal na niya tayo. Ang bawat bukasyon, paglilingkod at pagsunod ay nagsisimula hindi sa ating kakayanan, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa unang pagbasa, sinabi ng Panginoon sa Israel, "Kayo ang aking sariling bayan." Hindi pinili ng Diyos ang Israel dahil sila ang pinakamalakas o pinakamarami, kundi dahil mahal niya sila. Ang pagiging bayan ng Diyos ay biyaya bago ito maging tungkulin. Sa ikalawang pagbasa, lalo pang lumalim ang mensahe nito, sapagkat sinabi ni Apostol San Pablo, namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi hinihintay ng Diyos na maging banal muna tayo bago niya tayo mahalin. Ang pag-ibig ng Diyos ay nauuna sa ating kabutihan. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. At sa Ebanghelyo, narinig natin na nakita ni Jesus ang mga tao na pagod, nangihina, lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Ang unang reaksyon ni Jesus ay hindi isang paghatol, kundi habag. Mula sa habag na yon, tinawag niya yung 12 alagad o apostoles at sinugo sila upang magpagaling, magpalaya, at maghatid ng mabuting balita. Mula dito, maaari nating isummarize ang mensahe ng tatlong pagbasa na ito sa 3 punto. Una, tayo ay minahal bago tayo naging karapat-dapat. Madalas iniisip natin na kailangan muna nating ayusin yung buhay natin bago tayo lumapit sa Diyos. Pero ipinapakita ng mga pagbasa na ang Diyos ang unang lumalapit sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi gantimpala. Ito ay biyaya. Kaya, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa gitna ng ating mga kahinaan. Kaya nga pag tayo nagigipit, sa Diyos tayo dapat lumapit. Ikalawang punto, tayo ay tinawag upang maging kanyang bayan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang personal na relasyon sa Diyos. All of us are called to become the part of the body of Jesus, bahagi ng sambayanan bilang isang simbahan. Sa pamilya, sa parokya, at sa komunidad, tayo ay inaanyahang maging tanda, to become a symbol. Simbolo ng presensya at pagmamahal ng Diyos. Ikatlo, tayo ay isinugo upang maglingkod. Hindi nagtatapos sa pag-ibig ng Diyos ang lahat. Tulad ng mga apostol, may epekto yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. And tulad nila, tayo din ay sinusugo. Hindi man tayo mangaral katulad ng isang pari, maaari nating ihatid ang mabuting balita sa pamagitan
ng kabutihan. No, random acts of kindness, sabi nga nila, no? Pagpapatawad, pakikinig, at malasakit natin sa ating kapwa. Ito yung mga pwede nating gawin. At ito yung magiging simbolo of how we sow the good news, the gospel to everyone. Kung titingnan po natin, ang mundo ngayon ay maingay, magulo. Parang lahat ng tao pagod. Sa traffic pa lang, pagod na, no? Ako nga ho, bumiyahe pa ng magmula Quezon City hanggang Dine, ay akala ko'y kakayanin ko. Kasi usually, 5 o'clock ako talaga umaalis para makarating ako ng 6 dito na misa. Usually, 40 minutes lang talaga from St. Luke's hanggang dito. Abay, ngayon ay talagang grabe ang traffic. Sabi ko nga dun sa mga seminarista na kasama ko, dinadaan ko na lang sa tawa ang traffic. Kasi kung dadagdag pa ako sa init ng panahon at yung init ng ulo ng mga tao, ay lalong hindi magkakaigi. And even in those simple things, that is how we try to see that we are sowing God's word and even letting other people feel God's mercy, compassion, and love. Mga kapatid, ang mensahe ng linggong ito ay malinaw. Minahal tayo ng Diyos, tinawag niya tayo para maging bayan, at the same time, isinusugo niya tayo. That love has a certain effect. And that love must reach and must be felt by others. Kapag natuklasan natin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, no? It is like a fire that consumes us. Hindi natin maiwasan na ibahagi ito. At ito ang hamon sa atin ng Diyos. God's love, katatapos lang natin ng pista ng Sacred Heart. We have seen, we have experienced how the heart of Jesus is at flame, burning for us, for His love. And as modern-day Christians, we're not asked to do something great, magnanimous, or whatever. Simpleng pagpaparanas lang ng pagmamahal na yon ang hinihingi sa atin ng Diyos. That is our calling as Christians. That is our calling as human beings. May paranas ang parehong pagmamahal na to sa ating kapwa. Amen.